Hello po. Ayan, kumusta po tayo? Pagpalang umaga po. Tayo narito muli para magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Bilang palimula, hindi ko po na tayo tumayo. Tayo ko'y mananalangin. Tayo ko'y pumikit, lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Panginoong Yesus, tunay na Lord, na nakakabuti mo. Salamat Panginoon Yesus sa lahat ng bagay na iyong ginagawa para sa amin. Salamat Panginoon sa isang napakagandang umaga ngayong loob. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Humingi nga po kami ng tawad Panginoon sa bawat pagkakasala na aming nagagawa. At dalangin namin Panginoon, nawa ang iba ng Espiritu ang siyang mauna sa aming kalagitnaan upang magawa Panginoon namin ang lahat ng bagay na tama ayon lamang sa iyo. Lord, pagpalain ng bawat isa. Sa lahat ng gagana para sa iyong gawain, i-bless nga po sila Panginoon ng talento at ng magagamit para sa iyo lamang. Sa aming pastor na siya mag-alin ng mensahe, dalangin namin Panginoon ng boldness, knowledge at wisdom, Panginoon. Maging sa bawat sa amin na makikinig, buksan mo aming puso, ang aming isipan, kung tanggapin Panginoon ng bawat salita namin maririnig galing sa iyo. Gawin namin ito sa aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon Jesus. Bless you po namin mga kasama na wala pa po rito, Panginoon. Ingatan niyo nga po sila. Dalhin po sila, Panginoon, na mga isa sa sambahan ito. Muli, Lord, pinubuhat ka namin, tinatas namin sa iyong gawang ito. Maraming salamat po. Pamit na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Pwede po bang batiin natin muna ang bawat isa, yung mga nasa likod natin, nasa gilid natin. Bigay natin ang pagpapala. Love endures forever. Only His will is the final thing. Love endures forever. Sing praise, sing praise. When I'm back in bed and I'm not around, His love endures forever. Eternal love, yes, really more. Love endures forever.
you are to worship. Just as you are before your love. One day every time will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure we came for.
amazing Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake,
Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every morning I Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Thank you po. So, yan po. Pupo tayo. Mga nandiyan po sa likod. Meron po mga available dito. Yun. So, napakaganda po ng awitan na sabi nga, Lord, have your way in me. Tunay na sa lahat ng bagay natin gagawin, napakagandang unahin palagi yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi sabi nga, kung tayo lang palagi mag-division at kung tayo lang palaging gagawa sa ating buhay, baka hindi po magiging maganda yung resulta. Napakabuti po ng Panginoon. So ngayon po ay papatuloy natin gawain, papanalangin po natin yung mga bata. Ayan, so kailangan po natin sila dito sa harap. Yung mga bata po dyan. Yun. Si Hailey, si Ruby. Ayan, marami pa po yan. So isama po na po na sa ating panalangin mga bata po na kahit wala po rito. Bigay po natin ang pagpapala sa kanila. Una po ating mapakay sa mga batang ito. Panginoong Isus, tunay nga Lord na napakabuti mo. Nagpapasalamat kami sa inyong bigay na buhay sa mga batang ito. Salamat Lord at privilege para sa bawat sa amin ang makita nila mga magulang at guardian. I-bless nga po Panginoon bawat sa amin upang mapalaki sila at maibigay sa kanila Panginoon yung kanilang mga pangailangan. Pagpalain na po sila Lord sa kanilang mga gagawin, hindi lang sa kanilang pag-aaral. Although bakasyon ngayon Panginoon, i-bless po sila Panginoon ng mga talent na kanilang mga gamit Lord din naman para maibalik sa iyo Panginoon na papuri. Lord, i-bless rin naman ng mga teacher upang mag-guide sila Panginoon sa lahat na kanilang kailangan gawin. At maraming salamat Panginoon Jesus sa lahat ng ginagawa niyo sa kanilang mga buhay. Dalangin namin ang inyong pag-iingat, ang inyong guidance and protection sa bawat isa. Muli Lord, tinataas namin sa mga batang ito. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po. So sa ating mga pong repertory, bago po natin kuhain ang mga kaloob, tayo po muna magpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po pumikip, pasalamat sa Panginoon sa lahat ng Kanyang biyaya. Panginoon Jesus, tunay na Lord na napakabuti niyo po muli sa bawat sa amin, sa lahat ng aming pag-aari o anong meron sa Panginoon na acquired sa buhay nito, wala namang ibang dahilan, ikaw lamang Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, bigay mo Panginoon sa aming puso ang kaligayahan, ang kasiyahan, sa pagkaloob at pagbibigay para sa iyong gawain. Pagpalain po Panginoon ng bawat isa. I-bless po Panginoon, maging aming bawat sa amin, aming mga kasama, upang maging kabahagi kami Panginoon para sa gawa nito. Alam namin Lord na ikaw lamang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya Lord, i-bless na po Panginoon ng mga salapi na manilikom, pagpalain ng tagapag-ingat nito, at dalangin namin Panginoon na lahat ng bagay nito ay magagamit para sa katataas at kalalago Panginoon ng gawain.
Muli Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong biyaya. Huwag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun nga po, no? Sino po naniniwala dito na kailangan natin ng ating Panginoon Hesus sa ating buhay? Yan. Talaga naman po. Kasi nga po, sa school po na sa mga pag-aaral, si Science, lagi siya may mga paliwanag. Yan. Si Science, lagi siya may paliwanag regarding po sa lahat ng pangyayari. Sabi nga, pag meron kang gustong malaman, si Science may paliwanag dyan. No? Siya rin yung nagsabi na ang tao daw ay nabubuhay sa apat na bagay. Ano po yung una-una? Water, air, food, saka light. Ano po? So, ganun din po kung gaano natin kailangan natin Panginoon. Dahil sabi nga, siya rin na magsabi, sabi nga natin po yung Jesus, I am the living water. So, tama po si Science. Ang tao ay nabubuhay dahil po sa tubig. At sabi nga natin po yung Jesus, I am the breath of life. No po? Siya po yung hangin. Sabi nga, no? Na ating hinihinga sa ating buhay. Ngayon din yung pangatlo, I am the bread of life. No po? Sabi nga, ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain. Yan. Pero sabi ni Science, kailangan natin yan. At naniniwala naman tayo doon. Pero sabi natin po yung Jesus, siya yung yung buhay. At so yung huli-huli, yung light, sabi ni Science, light. Then sabi natin po yung Jesus, I am the light of the world. So ibig sabihin, pinuprove ni Science na totoo na sa buhay natin, kailangan natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Wala tayong magagawa, sabi hindi tayo mabubuhay pag wala yung apat na yan. At wala ang ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Kaya ngayon po, meron pa tayong mga announcement dyan eh. Yan. Yan. So, tutuloy po natin. Yan. Kung meron po tayong mga yan, yung palagi po pinapaalala sa inyo. Kung meron po kayong mga suggestion, prayer request, kasi yung mga prayer request, nangyayari po talaga yun po sa ating GC. Meron po mga nagsusulat doon. Pwede po kayo mag-request po doon, magbigay po doon. Yung inyong mga concerns, ito yung mga request nga po at appreciation. So, yung PEC, yung group, pogi, magaganda. So, yung kulay pink po yung icon yan. At meron po tayong Facebook page, yung Paterno Evangelical Church, at gmail.com. Salamat po doon sa nagtanong sa akin last week. Yan. Regarding po sa email, baka check po natin yan. Baka meron po tayong nilagay doon. Meron pong naglagay doon. So, tingnan po natin yan. So, yan po yung ating email. At meron po mga birthday celebrants, June 30 to July 6. Batiin po natin mga kapatid na nagdiriwang ng mga kalawan ngayon, 30. Chris Ponce. Happy birthday. July 1 kay Jim Barber. Yan, meron pa. July 1 si Subot. Yan, happy birthday. July 2 si Kiana Esguera. July 4 si Joe Mangina, yung mga dati kasama natin. Wala na. So muli, happy birthday sa ating mga kasamahan. Birthday. At wala na po, no? So kung meron po pong announcement, wala naman po. Mamaya na lang po. So, meron po tayong mga kasama. Yan. Meron po bang iba dito? Bukod po dito sa dalawang nasa harap. Ay, anniversary. Paalala ko po ulit, no? Second week ng July. So, ibig sabihin, next week po, hindi po yun. Yung next week pa. Okay po? So, wala pong pupunta rito ng umaga po, ha? Reminder lang po, alas 3 po yun. So, July 14. Okay, hindi po July next week. July 14 po, ha? So, anniversary po natin yan. So, hapon po yung magaganap. So, alas 3 po. Kaya, ready po tayo. Ready po yung sa ating mga invites. Salamat kay Destiny, meron kasamang dalawa. So, mamaya babatiin natin yan. Basta, di ba? Yun, okay. So, ngayon po, dadako po tayo sa makikinig ng salita. Sabi nga na maging ready tayo. Ihanda natin mga sarili. So, tatawagin natin yung tagapaghatid ng mensahe, ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso. Wala po muna.
Good morning. Paliwanag ba? Parang natin ba? Anyways, so muli, magandang umaga po sa ating lahat. Morning din po. So, sa umaga ito, pag-uusapan po natin tungkol sa healing. Sino po rito yung merong karamdaman? Merong karamdaman. Yan, merong karamdaman. Actually, meron po tayong mga kasama na hindi nakapunta ngayon dahil merong karamdaman. Pero ngayon ang pag-usapan po natin paano nga ba? Paano nga ba tayo makakaranas ng kagalingan? Pero bago po tayo patuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos sa pinagagalingan natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi nagbibigay sa amin ng kaalaman at karunungan sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, inaasahan po namin na ikaw ang magbibigay ng karunungan at kaalaman. Salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami ng maayos sa lugar na ito. At salamat din, Panginoon, dahil mayroon kami pagkakataon para sabihin sa iyo na napakabuti mo at nakakatuwa na magbibig sa iyo. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe sa umagang ito, maging dahil ito para makita namin ano pa ba yung kailangan namin gawin para kami talaga magkaroon ng totoong kagalingan. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. So sa umagang ito, may mga bago po tayong kasama. No? Hindi ko alam kung first time o nakapunta na rin sa kanila sila sa mga gawain. Welcome po natin si Marvin Panis. Ayan, welcome po natin. Si John Paul Oliveros. Ayan. Salamat dahil bisita po siya ni Destiny. No, salamat. Daw tayo, mga kabataan, pwede tayo mag-invite ng mga ka-eskwela, kaibigan, kapitbahay, o kahit yung kaaway mo, gusto mong bumait, isama mo rito. No, para bumait. So sa mga ito pag-usapan natin is tungkol sa healing. No? Sino na po rito minsan nang nagkasakit ka tapos may nag-pray sa iyo na gumaling ka? Ayan. Yung iba malang wala po. Basta inom lang ng tabletas tapos. No? Pero sa totoo lang, maganda yung meron tayong alam tungkol sa kagalingan. Last week, pinag-alalan po natin sa pamamagitan po ng kapatid na doon regarding sa transfiguration of our Lord Jesus Christ. Sino po nakakatanda ron sa sinabi po ni Brother Dondon? Salamat po. No, salamat. Kasi dapat lahat ng pinag-aaralan natin, binibigyan natin ng diin, pag-aaralan natin ang gusto, kasi makakatulong ito sa atin. So ngayon, sa naman ito, pag-uusapan natin tungkol na po sa healing. No? Siguro sigurado lahat tayo gusto natin, pag nag-pray tayo, meron tayong kagalingan. Tama ba? Gusto natin na meron kaya nga lalapit ka kay Lord eh. No? Kaya nga lalapit ka kay Lord eh. Tingnan natin yung sinasabi ko rito sa Mark 9:14. Basahin po natin. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and teachers of the law arguing with them. May problema. No? Kasi merong argument na nangyayari, may pagtatalo. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet Him. So lahat ng mga tao is na gano'n, biglang nagtakbuhan sa ating Panginoon. Ito na yung nilalang ni Jesus Christ. What are you arguing with them about? He asked. Verse 17, a man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of his speech. Ibig sabihin, hindi makapagsalita. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked the disciples to drive out the spirit, but they could not. Ito po yung malaking tanong. No? Bakit kung minsan, merong mga sakit na hindi gumagaling kahit na tayo ay manalangin? No? Titingnan natin. Bagamat hindi po lahat nandito kompleto kasi mahaba ng pag-aaral yan, pero part na makikita natin, paano nga ba darating ang tinatawag po natin kagalingan? Kasi may problema po itong mga disciples, no? Yung mga lingkod ng Lord.
pinag-pray, nilapit sa kanila, hindi gumagaling. Di ba? Nakaranas din ba kayo ng ganyan? Meron kayong pinag-pray pero hindi gumaling. Kasi sa akin po, personally, marami akong pinag-pray, gumaling naman. Gumaling naman. Pero sa maniwala hindi kayo, meron din ako mga pinag-pray na matay. Pila kang tahimik ka, namatay. Bakit kaya? Bakit kaya? Pero hindi yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin patungkol doon sa paano natin matatanggap yung kagalingan. No? Para pag nag-pray tayo, alam natin na ito yung paraan. No? Tingnan natin sa isa. Healing comes, letter A, when we bring people to the Lord. Sabi mo dyan, pwede po pakibasa? 1, 2, 3. Teka po, sandali po. Yung mga babasa po, yung nakakain na ng almusal. Okay? 1, 2, 3. So, yan po yung unang-una. No, kailangan dalhin natin ang may karamdaman kay Lord. So, kapag mayroong tao na mayroong karamdaman o kailangan natin ipanalangin, hindi po ibig sabihin na hindi na natin papainumin ng gamot, ha? Kasi mayroong iba na, ano naman to, yung sugar na naman po, yung tinatawag po natin. Yung tinatawag po kasi hyperpate, eh. Ayaw ko lang kung napanood, kung alam po niya sino po nakakilala sa inyo kay Ronald Reagan? Hindi nakilala ng iba, matanda na kasi. Yung si Ronald Reagan po, isa po siyang manggagawa. Ang paniniwala nila, ang tao, dapat hindi na dinadala sa doktor. Hindi na dinadala sa doktor. Ano nangyari? Namatay si Ronald Reagan. Tandaan pa natin ha, ang doktor pwedeng gamitin ng Diyos. Ang gamot na nabibili natin sa Mercury drug, pwedeng gamitin ng Diyos. O baka sabihin niyo naman, si Pastor, baka Mercury drug. O sige, bakit taga-TGP? Baka sabihin niyo, bakit puro Mercury lang ang binanggit? So lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, pwedeng gamitin ng Diyos. Okay? Nakagalingan. Wala pong pagtatalo doon. Kasi merong iba, kagaya nga po na sinasabi ko po sa inyo, sobra naman ang tinatawag po natin hyperpate. To the point na hindi mo dapat dalhin sa doktor ang may sakit. Hindi mo dapat painumin ng gamot ang may sakit. Dahil kalooban ng Diyos yan. Kapag pinag-pray natin na matay, gusto naman mamatay na siya. Ganun ba yun? Hindi. Ginagamit ng Diyos yung iba-ibang mga bagay. No? Titingnan po natin. No? Ito po yung isa sa mga paraan kailangan ilapit natin kay Lord. Of course, wala dito ngayon si Lord. Tama? Ano gagawin natin? Ibig sabihin, pagdadalhin mo kay Lord, ipag-pray mo, tutulungan natin sila na tumanggap kay Lord. Na ibigay mo sa sarili. Kaya nga, iiwin natin sila para kay Lord. Kuminsan, yung sakit, yun ang ginagamit ng Lord, para yung tao maalala niya na kailangan niya ang Diyos. Alam niyo ba palagi namin pinag-usapan kahit kami mga leader ng church? Ang isang pinakamadali mong puntahan para ang mga tao patanggapin mo, yung mga nasa ospital. Kasi lahat ng nasa ospital na may sakit, pag sinabi mo manalangin tanggapin si Lord, tatanggapin yan. Actually, kahit ang ibigay mo sa kanila, tatanggapin nila Bakit? Wala natatakot sila na hindi nila alam na baka mamaya, hindi na sila magising. Lalo pag nasa ospital ka, pag naka-ICU ka, natatakot sila. So, ibig sabihin, kailangan ilapit natin sila kay Lord. Ang tanong, bakit po ito ang naging topic ko sa umagang ito? Kasi po, nakakatakot po. Marami nang lumalabas na super faith. Ito po, isa sa mga tumawag sa akin. Sabi sa akin, Pastor, pag magpapalayas ba ng demonyo o ng karamdaman, kailangan magkaroon muna ng communion. Alam niyo ba yun? Meron gano'n? Alam niyo ba yung tumawag sa akin, nagulat ako sa akin, bakit kailangan ng communion? Kasi nag-communion tayo, na, buti, hindi tayo communion, bukas pa yung communion natin. Ay, sabi ko ba? Alam niyo, isa sa mga turo nila na nagulat ako, kasi pag nag-communion daw kayo, yung natirang tinapay at juice, ibubuhos nyo sa may sakit. Sabi ko, saan kayo nakuha yung teaching na yan? Hindi ko po alam kung saan nila nakuha yun. Nagtanong sa akin. Sabi ko, ano yung mga mabuti?
Bakit gano'n? Ano ibig sabihin nun? Pero sa ibig sabihin na kasi may kapangyarihan daw yung communion. Sabi ko, saan kayo nila kinuha yung teaching na yun? Pero para makita natin, tingnan natin, gano'n nga ba yung ginawa? Kasi kailangan tingnan natin eh. Tingnan mo natin sa Acts 2:42. Tingnan mo natin yan. Sabi niyan, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. May nakita ko ba kayo dyan na kailangan i-ano mo yung tinapay, ibuhos mo yung natirang juice para yung tao gumaling? Wala. Kaya inisip ko, saan kaya nila kinuha yun? Saan kaya nila kinuha yung teaching na yun? No? Hindi ko alam kung paano nila nagawa na isipin na itong mga bagay na ito is yung paraan para magkaroon. Totoo, meron na tinanin po yung verse 2-3. Everyone was filled with awe and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Pero hindi dahil hinagisan ng tinapay o binuhusan ng juice. Wala pong ganun. Kaya tayo hindi po natin gagawin niya. Baka bukas, baka gawin ng pastor bukas yun. Lahat ng may sakit, lumapit dito, hahagisan ng tinapay, bubuhusan ng juice. Eh, pag-uwi mo ng bahay, lagkit mo na makalagkaming ka. Baka madagdagan yung sakit mo pagka ganun. Ano ibig sabihin? Lahat ng gagawin natin patungkol sa healing kung ano yung ginawa ng Lord. Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinalapit niya yung mga tao. Pinalapit niya yung may sakit. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga inaalihan ng masamang espiritu, makita lang yung presensya ng Panginoon, natatakot na. Kaya nga natarantay, natakot eh. Bakit? Kasi tawag yung pangalan lang ng ating Panginoon, by merely saying it, meron ng kagalingan. Malalayas ng demonyo. By the way, inaano ko po ito ha, palayo mo kung sasabihin ito. Lahat ng tumanggap kay Kristo, genuine ha, yung genuine tinanggap mo, hindi ka pwedeng sapian ng masamang espiritu. Hindi pwedeng magsama ang espiritu ng demonyo at espiritu ng Diyos. Hindi pwedeng magsama. Kaya sabihin mo sa kasama mo, maniwala ka doon. Ano? Kaya pag ang sinabing may nagsabi na isang Kristiyano daw, tapos sinabi ng masamang espiritu, question mark yun. Totoo kayang tinanggap niya? Kasi kung totoong tinanggap mo si Jesus, hindi ka pwedeng sabihan ng masamang espiritu. Tandaan po ninyo yan. Wala kang nakikita sa Bible na tinanggap ang ating Panginoon genuinely, genuine ha? Kasi pwede kong sabihin na tinanggap ko, pero hindi ko pala tinanggap. Tama ba? Kaya genuine. Pag tinanggap mo talaga si Kristo, hindi tayo pwedeng sabihan ng masamang espiritu. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, yun ang totoo. Okay. Pangalawa, ang gagawin natin, para daw talagang magkaroon ng kagalingan, when we believe totally to Jesus, Jesus asked the boy's father, how long has been like this? From childhood, it answered, yung meron po may sakit, hindi makapagsalita, yung inaalihan ng masamang espiritu. Sunod. Eve has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take a pity on us and help us. Hindi po mangyayari na magkakaroon ng kagalingan ng tao kung ikaw ay hindi totally naniniwala sa ating Panginoon. Hindi po pwede. No? Kasi parang doon, yan lumalabas dyan, but if you can do anything, ibig sabihin, tsamba, baka sakali, kay Lord po walang baka sakali. Pag sinabi niyo pagagalingin ka niya, hindi mo pwede na, ay hindi, baka sa lunes na lang kung pagagalingin ng Lord o sa walang ganun. Pag gusto niyo pagalingin ka, instantly pwede. Pwede namang susunod na linggo, susunod na buwan, pwede. Pero wag natin sasabihin na baka may magagawa si Lord. Dahil talagang meron siyang magagawa, hindi baka. Kasi yung iba baka eh. Ano, ewan ko lang. Sino nakapanood po kasi ng palabas ng Mommy? The Mommy Returns. Nakapanood po kayo, napanood yan? Merong isa doon na maaano siya, yung mamamatay niya siya, para makaligtas siya sa mga kalaban ng ginawa niya. Nag-pray siya. Tapos kung hindi tumatal, palapit pa rin yung papatay, anong ginawa niya? Kinuha niya si Buddha. Nung susunod,
tinawag niya. Kung sino-sino na yung tinawag niya, pero namatay pa rin siya. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Hindi mo pwedeng intulad si Lord doon sa mga bagay na akala mo baka ito yung makatulong sa atin. No? If you can do, wala pong ganun. Dapat absolute na tayo ay naniniwala na pwede tayong pagalingin ni Lord sa lahat ng klase ng karamdaman. By the way, di po ito positive thoughts ha. Kasi marami nag-iba, maniwala ka lang, nagagaling ka. Positive thoughts mo yun. Iba po yung, kaya ako naniniwala dahil kay Lord. Kundi dahil sa ayoko mag-isip ng negatibo. Hindi po, wala pong magagawa yung positive thoughts natin para tayo magkaroon ng kagalingan. No? Bagamat siyempre, malaking bagay mag-isip tayo ng positive, hindi negative. Kaya lang, si Lord hindi siya sakot nun dahil sa positive. Kaya tayo magkakaroon ng karamdaman dahil inisip mo, dahil positibo ka na mangyayari. Hindi. Mangyayari yung galing dahil naniniwala kayo na si Lord may gagawin. Hindi dahil sa nag-isip ka ng positibo. Kasi marami nag-iisip na makakapasa ka sa exam. Bakit? Kasi positive ako Kahit mag-isip ka pa ng napakaraming positive, pag ayaw ka ni Lord na pumasa, hindi ka papasa. At by the way, hindi ibig sabihin nag-pray ka, papasa ka, kailangan mo mag-aral. Meron kasi iba ganun ay hindi, bahala si Lord yan. Ito yung aking notebook, lalagay ko, hihigaan ko, bahala na si Lord yan, sigurado papasa ako. Walang ganun. May part si Lord, may part tayo. Palagi ganun po yun. Hindi tayo gagaling, hindi mawawala yung anumang karamdaman natin kung tayo mismo walang ginagawa. Meron tayong gagawin. Tingnan mo, may action Anong sinabi yung una? Dadalhin mo. Lalapit tayo kay Lord. Hindi ibig sabihin na mag-aantay ka lang, nanganga tayo. Walang ganun. No? Walang ganun. At kapag tayo lumapit, maniwala tayo na merong gagawin talaga si Lord. Okay? Hindi po pwede na, hindi. Baka naman sakali. Baka naman may gawin si Lord, kagaya dito sa may karamdaman ng kanyang anak. Hindi po pwede. Dapat maniwala ka na meron talagang gagawin si Lord. Pangatlo, tingnan ko natin, ito si when we pray with conviction. Dapat kapag hiningi natin kay Lord, naniwala tayo na mangyayari yung bagay na yun sa biyaya. Kaya nga, if God's will, hindi sa kung ano pa man. Palaging isipin natin pag nalalangin tayo, if God's will. Kaya sabi niyan, immediately the voice Father exclaimed, I do believe, help me to overcome my unbelief. Yun po ang isang dapat natin gawin. Kapag tayo po alanganin tayo, hindi natin alam kung tayo ba'y naniniwala o sumasampalataya. Dapat mag-pray natin yun. Lord, alisin niyo po yung aking pag-aagam-agam. Kasi po yung agam-agam, yun po yung nagiging dahilan, hindi dumadating yung sagot ng Lord. Okay? Dapat sabihin natin, Lord, alisin niyo po yung aking parang nagdududa kung may gagawin ka. Dapat hindi ganon. Isipin mo, si Lord may gagawin talaga. Huwag ka na mag-isip na kung ano man bagay. Di ba? Huwag mo na isipin yun. No? Kagaya ng sinabi ko, meron pong mga iba-ibang ritual ang mga tao para magkaroon daw po ng kagalingan. No? Sino po naniniwala dito na sa pamamagitan po ng pag may masamang espiritu daw maglagay ka ng bawang, gagaling ka na. Sino po naniniwala? Sana wala na sa akin ganun Baka mamaya meron pa sa akin ganun. Ano pa? Meron pa rin na naniniwala hanggang ngayon, pag nagsindi ka ng kandila, mawawala na yung masamang espiritu. Kahit magsindi ka pa ng 500 na kandila, pag hindi mo sinabi binanggit ang pangalan ni Kristo, wala po mangyayari dyan. Ano pa? Ito, yung madalas na narinig natin. Tawas! Sino mo sinitid na nagtatawas? Baka sa kilikili. Sa kilikili lang. Okay lang yan, sa kilikili. Kaya lang, huwag natin gagamitin niya kung saan na para, malaman natin kung sino nagnakaw ng cellphone ko. Magamit ka ng tawas. No, yung masamang espiritu. Ano pa? Ito, nakikita natin ito. Holy water. May magagawa ba yung holy water sa inaanihan ng masamang espiritu? Kahit buhusan mo yan ng isang drum na tubig, pag ayaw pagalingin ng Lord yan, wala pong mangyayari. So, ibig sabihin, tanging yung pangalan lang ng ating Panginoong Jesus. Ano pa? Maraming naniniwala pag may masamang espiritu. Ipatong mo raw yung krus, tatakbo na yung masamang espiritu. Mangyayari ba yun?
Natawa tuloy ako nung may napanood ako na gano'n eh. Na ano sinabi nung vampira. Oh, pero joke lang yun, pero tingnan mo parang ano raw siya, yung RC daw siya. Kaya isa tinagla nung krus. So again, hindi po itong krus na ito ang magpapalayas ng demonyo. Hindi po ito hindi po yan. Pangalan ng ating Panginoon Jesus lang ang magpapalayas ng demonyo. Ano pa? By merely saying, come out, may nangyari po na kakaiba. Tingnan po natin. Mark 3:14-15. Mark. At sige, balikan po natin. Balikan natin. Yung kasunod ng Mali, balikan mo. Yung, sino yun? Hindi pa si Mali. Yung kanina. Yung kasunod yung yung sa krus. Pabalik. Ayan. Ayan na po. Ayan, sabi ko dyan. When Jesus saw that the crowd was running to the scene, He rebuked the evil spirit. Tingnan niyo pa, by merely saying, nagsalita ang ating Panginoon, you deep and mute spirit, He said, I command you to come out of him and never enter him again. So yun lang yung ginawa ng ating Panginoon. Ano yung pong Panginoon? Kapag may pinapagawa sa atin na isang bagay, siya mismo nagseset siya ng example. Ginagawa niya. Diba? Para mabasin mo sa mga kasunod ko. Yung sabi ko. Ayan na po, gumaling na po. The spirit sleep, convulsing, violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hands and lifted him up to his feet, and he stood up. Again, wala pong ginamit na kung anumang bagay ang ating Panginoon para pagalingin malayo lumabas po yung masamang espiritu. No? By merely saying it. No? Kaya pala, inutos niya. Tingnan po natin sa Mark 3:14-15, yung kanina. Ayan, yung mga disciples po. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach and to give authority to drive out demons. No. Alam niyo ba na ang bawat sa atin dito, pag tinanggap natin si Jesus, ay pwede ka magpalayas ng demonyo? Alam mo ba ninyo yan? Hindi mo na kailangan tawagin ako, tawagin si Kuya Don, tawagin si Kuya Chris para magpalayas ng demonyo. Di ba? Base dyan, binigyan na po tayo ng authority. Kaya huwag po kayo matatakot. Huwag kayo matatakot kapag mayroong masamang espiritu na mayroong nakapasok sa loob ng bahay ninyo. No, kahit asawa mo pa yan. Ilihis mo yan. Demonyo ka na pumasok sa buhay ng asawa mo. Lumabas ka. Pero ito po yan, nangyayari po yan. Di ba? Pwede po natin palayasin. Bakit? Mismo nga naman binigyan po tayo ng authority. Binigyan tayo ng authority. Pero ito po isa po sa iyo na po dito Alam niyo po, para hindi po makapasok sa atin ng masamang espiritu sa loob ng bahay, huwag na po kayong manunood ng mga bagay na magiging daan para ikaw ang demonyo ay makapag-penetrate. Kasi sa panahon po natin, pag tinanggap mo na si Jesus bilang sariling Panginoon tagapagligtas, pagkaya nung sinabi ko po, Jeremiah, hindi makaka-penetrate ang kalaban sa iyo. So, anong gagawin ng kalaban? Tutoksoyin lang tayo. Tatakutin lang tayo. Hindi lang kaya nang gawin. Pero ipoposes tayo, hindi niya makakaya. Hindi niya makakaya yun. Kaya huwag po kayo matatakot kapag meron. Sino po nakaranas po sa inyo? May nakita ka na inaalihan ng masamang espiritu. May nakaranas po sa inyo ng experience? O baka hindi halata. Ayun, si Kasi ako nakaranas po ko ng gano'n. So, sa umpisa po, natatakot ako. Ayaw ko lang kung natatanda ng iba rito. Dati dyan pinasyawa. No? Hindi pa naman ako yung pastor na dito. Pastor Jimmy pa. Natatakot ako nung una. Pero sabi ko, nabasa ko yan Sabi ko na sa biyaya ng Diyos, may tayo palayas ng demonyo. Alam niyo po, nakalaya. Nawala. Pero alam mo kung bakit naging dahilan na nakaka-penetrate ang kalaban? Kapag meron tayong mga binabasa na hindi natin dapat binabasa.
Nagbabasa pa na siya ng mga black magic. Kaya, pasensya na po kayo, ha? Sana huwag kayo magalit sa akin. Kaya po yung mga pinapalabas sa TV, yung kagaya yung, ano ba yung palabasan, yung merong magic, ano na, ano ba yun? Harry Potter. Pasensya na po kayo, ha? Magalit na kayo sa akin kung magalit kayo. Pero dapat hindi natin pinapanood yun, lalo sa mga bata. Bakit? Kung pipindan ninyo, bakit ba gusto ng kapangyarihan ng bata? Kasi gusto niya maging powerful siya. Yun naman na yun eh. Kaya lang, hindi mo napapansin, yun nakaka-penetrate na sa'yo. Nakakapasok na sa'yo. Pero again ha, sinasabi ko po, pangangalandalan po natin ito. Hindi tayo kayang iposes ng demonyo. Ang kaya ng gawin ng demonyo, lokohin tayo. Aminin yung isipan natin. Pero yung talagang spiritually papasok siya sa atin, hindi siya makakapasok sa atin. Hanggat nandito po ang Espiritu ng Diyos, hindi po tayo papapasukin. Hindi siya makakapasok. Bakit? Hindi pwede magsama ang masamang Espiritu at ang Espiritu ng Diyos. Hindi pwede magsama sa isang katawan. Ano yung kalahati masama? Kalahati mabuti? Meron ba ganun? Ito po yung nakasok. Kaya kasi nito, hindi pa Kristiyano itong kanan eh. Itong kaliwa, ano na to? Christian na to, born again, tumanggap kayo. May ganun ba? Wala. Walang ganun. Kaya kapag ikaw, nakagawa ka ng hindi maganda, hindi ko sinasabi na may espiritu na nagpaloko ka sa bulong ng demonyo. Nagpaloko ka. Nakakala mo totoo yung sinasabi niya. Kaya, again, babalik tayo. Kung rooted ka sa salita ng Diyos, hindi ka niya maloloko basta-basta. Hindi ka maloloko. Kaya dapat rooted ka. Kaya pala sinabi niyo sa Joshua 1:8, meditate the word of God kailan? Day and night. Ang tanong, araw-araw ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kayo pa makasagot yan. Kasi kung yung araw-araw binabasa ang salita ng Diyos, ano ang panlaban mo sa araw? Bawa, nagbasa ka na Lunes, okay, may labang panlaban ka. Pagdating ng Martes, hindi ka nagbasa. Hindi ka nagpameditate. Ano mangyayari sa'yo? Madali kang nakuhin ng demonyo. Actually, naloko ka na nga eh. Bakit naloko? Hindi ka nagbasa. Hindi ka nag-meditate. Ang tanong, utos ba ng Diyos yun? Utos niya. Sa Diyos pa. Na-meditate the word of God, day and night. So kung utos, ano dapat ginagawa pag inutos? Ano dapat ginagawa? Anong ginagawa pag kami utos? Di ba dapat sinusunod? So kapag hindi mo sinunod ang tawag sa'yo, suwail, rebelde. Gano'n mo kasimple yun. Hindi mo pwede na sabihin mo na, hindi, baka naman nangihina lang siya. Okay, pero palagi na lang ba? Pagdating ba ng Martes, nangihina ka? Pag Miyerkules, malakas ka na, Huwebes. Tsaka wala naman sinabi doon eh. Na kapag nangihina ka, huminto ka. Actually, mas lalo nga dapat tayong magbasa pag nangihina tayo. Mas lalo tayo dapat magbasa. Ito pala ko sinasabi ito. Pag hindi mo feel mag-pray, mas lalo ka dapat mag-pray. Delikado yun. Yung parang wala ka ng pakialam, hindi ka na nag-pray. Delikado yun. Ang tendency, pagkaroon na tayo nun. Yun na nakakatakot. Pag ayaw mo na mag-pray. Pag tinatakot ka na mag-pray, yun nakakatakot mo yun. Umpisa na yun. No? Pag hindi ka nag-pray, tinatamad ka mag-pray, wala kang time mag-pray, maniwala ka, hindi ka magtatagal. No? Kasi napapagod ka na eh. Ano sabihin sa'yo ng Lord? Sige, magpahinga ka na anak. Ito, napapagod ka na eh. Diba, sino po rin napapagod magdasal? Wala. Sino-sino tinatamad magdasal? Wala rin. O, talig ko naman kayo. Sino dito gusto niya nagpe-pray? Maybe na. Salamat po sa 5. Sino dito gusto niya nagpe-pray? Dapat ganun po. Araw-araw yun. So kung hindi mo lifestyle yung mag-pray, nakalimutan mo na si Jesus Christ, ang lifestyle niya mag-pray. Kausapin mo Ama. Ang lifestyle ni Jesus Christ, palagi magbahagi ng kanyang salita. Ang lifestyle ni Jesus Christ, palagi tulungan yung mga tao, mag-win ng tao. Ang lifestyle ni Jesus Christ, mag-consolidate ng tao. Ang lifestyle ni Jesus Christ, i-disciple yung mga tao.
Dapat ganun po yung lifestyle natin. Yun ang palagi nasa utak natin. Again, hindi ko sinasabi na mag-resign ka. Hindi ko sinasabi mag-resign ka ng trabaho. Pwede kang mag-win ng tao kahit sa trabaho mo. Pwede kang mag-win ng tao kahit sa eskwelahan. Tama? Pwede kang mag-win kahit nandito ka lang sa paligid. Ang tanong lang, nag-win ba tayo ng tao? Saan kaya lang sila win-win? Baka mamaya win-win lang natin sila sa business. Okay naman yan. Kaya lang, baka gawin, mas maganda kung gawin natin God's business. Ano yung God's business? Mag-win ng tao. Mag-consolidate ng tao. I-disciple natin sila. Bakit? Ito po yung tungkulin natin eh. No? Ito yung tungkulin natin. At tingnan niyo po ito, inulit na naman ito dito sa Matthew 10:1. Tingnan po natin. Matthew 10:1. Yan. He called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Again, sinabi na naman, tayo kaya natin magpalayas ng demonyo at yung lahat ng klase ng karamdaman. Tayo ang gagamitin ng Diyos. No? Alam niyo ba na kahit tayo pwede natin i-review ang demonyo? Alam niyo ba yun? Kasi dapat alam po natin yun na kaya natin isawayin yung demonyo. Tingnan niyo po dito sa James 4:7. Sabi dyan, kayo pakibasa? 1, 2, 3. Pero, para tayo makapagpalayas ng demonyo, ano sabi dyan? Kailangan nakasubmit muna yung buhay natin kay Lord. Hindi ka makapagpapalayas ng demonyo kung ikaw ay hindi nagsasubmit pa kay Lord. Nangyari po kasi sa action Diba? May nagpalayas ng demonyo, sinabi nga, tinuro nila Pablo, pinapalayas kita ni Pedro sa pangalan ng Panginoon, ng Jesus na pinabanggit nila. Anong ginawa ng demonyo? Kinubabangan sila. Bakit? Kasi wala nang authority. Ang meron ng authority magpalayas ng demonyo, yung mga tao na sinabit ang buhay sa ating Panginoon. Kahit anong resist ang gawin mo sa devil, hindi siya tatakbo kung tayo mismo may problema. Ang ganito lang yung kasimple. Hindi mo masasabay ang anak mo na huwag manigarilyo kung ikaw na tatay o nanay naninigarilyo. Tama ba yun? Ulitin ko po. Hindi mo masasabay yung anak mo kung ikaw na tatay o nanay naninigarilyo. Hindi mo masasabi yan. Ang lakas ng loob mo pag nasabi mo yan. Kaya sabi mo sa anak mo, anak, huwag kang maninigarilyo, hindi maganda sa katawan yan. Masisira ang katawan mo, yung templo mo. Tapos sabi mo sa anak mo, anak, punta ka sa tindahan, bili ka ng Marlboro, sindihan mo na. Patay tayo dyan. Sinaway mo pa, tapos ikaw din yung nag-utos na bumili, sindihan na. Well, ganun pa kasimple yan. Submit yourself then to God, resist the devil, and He will flee from you. Sino po rito gusto niya yung demonyo lumayo sa kanya? Ano, gusto niyo yun? Lady ko po itanong, bakit hindi natin yan? Sino po dito gusto niya yung demonyo hindi makalapit sa kanya? Dapat gumawa tayo ng paraan. Lumalapit pa lang siya, sinisita na natin. No? Alam niyo po kung minsan ang sinasabi ng iba, kasi meron po ako nakausap, ang sinasabi nga, yung sa New Testament daw, napakabagsik naman daw. Napakabagsik. Bakit mabagsik? Umattend ako ng isang araw ng meeting po dun sa Barangay Martires. Ng Barangay Martires. Kasi nag-handle po kami ng mga sa PADAC. Yung mga nag-handle ng drugs, tinutulungan namin makabalik sa ating Panginoon. Babagong buhay. Nakalagay doon, invest prevention. Ibig sabihin, gumagastos sila para mag-prevent. Yung magdadrugs. Huwag ka na mag-drugs. Hahagawa ng paraan yung prevention. Naalala ko, di ba? May nagtanong sa akin, bakit daw yung Bible masyadong malupit? Bakit malupit? Sabi niya, kasi sa Old Testament, sabi niya nun, ang nakagkakasala ng pangangalon niya, yung meron kang physical na ginawa. Pagdating kasi sa New Testament, ano sabi ni Jesus Christ?
Tumingin ka pa lang sa babae na may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala na ng ano? Adultery. O ibig sabihin, malupit pa si Jesus Christ? Hindi. Kasi, prevention is better than cure. Noon pa lang, sa umpisa pa lang, kasi saan ba nagsisimula ang adultery? Pangangalo niya? Sa mata, sa pagtingin. Kaya kami kanta, di ba? Nagsimula sa patingin, hindi tingin pala yun. Di ba? Titignan muna eh. Titingnan, hindi naman meron, hindi naman pag nakaano ng bagayan. Ganun kagad eh. Titignan muna yan. Magsisimula sa tingin. So kapag yan tumingin, nag-process sa utak, ano mangyayari? Ito na magsisimula. Kaya nung may nabasa ko, nagulat niya ako sa isa sa YouTube eh. Yung may nahuli na rapist, bakit siya naging rapist? Hindi naman siya talaga rapist eh. Nagsimula sa panonood, pagbabasa ng porno. Nagsimula siya noon. Ano nangyari? Tingin na tingin sa mga ganung bagay. So ano naging nangyari? Naging rapist siya. Kasi kung anong pinapasok mo, yun din ang lalabas. Garbage in, garbage out. Kung anong pinasok mo, yun din ang lalabas. So nakakatakot. Hindi natin mapapalayas ang anumang klase ng masamang espiritu kung hindi natin sinasabit ang ating sarili kayo. Maniwala pa kayo kahit na anong gawin mo. Kahit na maglulupasay ka pa dyan. Hanggat hindi mo sinasabit ang sarili mo kayo, hindi ka magtatagumpay. Tapos dinundungan pa niya. Verse 8, ano sabi? Come near to God and He will come near to you. So kailangan lumapit talaga tayo kay Lord. Kaya tama yung ginawa ng isang magulang. Nilapit niya kay Lord yung inaalihan ng masamang espiritu. Diba? Tama yung ginawa niya. Ano ba? Tama yung inano niya, sinabi niya, na naniniwala dapat kay Lord. Kaya magsabit. Hindi ka magsasabit sa isang tao kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Diba? Ganun ba kasimple yun? Ganun kasimple yun. Hindi ka magsasabit kung kahit kayo ng tao kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Parang mga anak dito, sana totoo. Bakit kayo nagsasabit kay nanay at kay tatay? Kasi naniniwala kayo na tama yung sinasabi namin. Tama? Parang kayo kumain ng mga anak. Hindi po. Baka sana hindi ganito. Hindi, kaya naman po kami sumusunod. Di wala magbibigay ng baon sa amin kung hindi kami susunod. Sana hindi lang ganun. Sana hindi ganun. Ang iniisip natin, tama yung sinasabi ni nanay at ni tatay. Hindi dahil sa baka mawalan ka ng baon. Hindi dahil sa baka bawiin yung cellphone. Hindi doon. Dapat isipin mo, iniisip ng nanay at tatay natin para sa kabutihan natin. No, huwag tayo mag-isip ng ano naman. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify yourselves before your hearts, you double-minded. Again, hindi po pwede, double-minded, hindi po pwede pag linggo, mabait ka, pagdating ng Lunes, wala ka na kay Lord, pagdating ng Martes, na kay Lord ka na, pagdating ng hindi pwede gano'n. Hindi pwede ang double-minded. Dapat ang utak natin, palagi kung ano yung gusto ng Lord. Hindi dahil sa kung ano pa man. So again, we must submit ourselves to God. And we can resist the devil and he will flee from you. Siguro lahat naman tayo, ayaw natin na mayroong spirit, masamang espiritu na sa atin. Tama ba? Ano bang pinagsisimula ng masamang espiritu? Sa tingin po ninyo? Ang pinagsisimula ng masamang espiritu, kapag ikaw ay hindi nag-submit kay Lord. Ganun lang po kasimple yun. Again, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, diretso sasabihin ko po, yun ang katotohanan, delikado ka sa demonyo. Kapag hindi ka nagbabasa. Bakit? Wala ka ng pagkukuhanan. Paano mo siya lalabanan? Kasi itong salita ng Diyos, ito lang ang ating magiging sandata. Teka. Hindi po itong mismo Kasi baka mamaya meron ako nakita na gano'n nung pinagpalayas na ng demonyo, hinagis yung Bible doon sa inali. Kahit ilang Bible ang hinagis ko sa tao, pag wala akong binanggit na pangalan ni Jesus, hindi po lalayas ang demonyo.
Dahil hindi itong per se na material na Bible ang magpapalayas, kundi yung sinasabi nito, yung power nito. Hindi itong materialis ito na ihagis mo. Kahit maghagis ka pa ng maraming Bible, kung hindi mo naman sinasabi kung bakit ginagawa yun, hindi mangyayari yun. Bakit? Merely sa pangalan lang ng ating Panginoon, merong kagalingan. Ang tanong, sinabit na ba natin yung buhay natin kay Lord? Binigay na ba natin yung buhay natin kay Lord? Kasi kung hindi natin binigay, hindi natin makiklaim itong mga pangakong ito. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Pero, paano natin mapipurify ang ating puso? Tingnan mo natin. Yan lang po. Ano sabi dyan? Pakibasa po. 1, 2, 3. Teka po. Pakibasa po yung may conviction. Yung may conviction. Sige po. 1, 2, 3. So, wala pong ibang paraan. Para tayo ay magpatawad, para tayo ay ma-justify, kundi yan lamang po. Hindi po makukuha yan sa kandila, hindi makukuha yan sa pamamagitan ng mga panyo, no? Hindi makukuha sa panyo, hindi makukuha sa pagbuhos ng napakaraming tubig. Hindi po. Hindi po mangyayari yan. Kaya ang tanong, binigay na po ba natin ang ating sarili sa ating Panginoon? Naghingi ba tayo ng tawad? At sabi po rito sa Psalm 32:5, Psalm 32:5, sabi niya rito, si Haring David po nagsabi nito, Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord and you forgive the guilt of my sin. So yan lang ang paraan. Para tayo mapatawad sa ating kasalanan at maging malinis tayo, kailangan i-acknowledge natin sa harapan ng Diyos na tayo ay makasalanan. Kailangan natin sabihin sa Kanya. Lahat. Wala tayong titira kasi nakakatakot po yung iba. Sa pag sinabi, pumunta sa simbahan, ang gagawin simbahan, magbabawas ng kasalanan. So, ibig sabihin, meron ka pang ititira. So, dapat, pag lumapit tayo kay Lord, sasabihin natin lahat. Okay po? Sabihin natin lahat sa Kanya. Kasi yun lang ang tanging paraan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Wala po yan doon sa pagandahan ng sinabi mo. Wala po yan sa pagandahan ng palagi ka nasa simbahan. Wala po yan. Nandun po yan sa pagsunod, pagtanggap. Tayo po tumayo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na palagi iniisip mo yung aming kapakanan. Yung anong pinakamaganda na pwedeng mangyari sa buhay mo namin. Kapatid, sa mga oras na ito, sipin mo mabuti. Talaga bang sinusunod natin yung sinasabi ng salita ng Diyos? Nahihirapan ba tayo sumunod? Hindi pagkakataon na pwede tayo lumapit kayo. Bigay natin totally, surrender natin totally ang ating buhay sa Panginoon. Sige, sa pagkakataon ito, humingi tayo ng tawad sa ating mga pagkakamali. Ikaw lang tsaka si Lord ang nakakapatid niya nakakaalam. Wala ba? Opo, Panginoon. Naririnig niyo po ang panalangin ng aking mga kapatid. Pati po ako, Panginoon, humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali. Ito ba? Sige, pwede po ninyo sabihin, personal kayo. Ipaalala sa atin ng ating Panginoon yung ating pagkukulang natin pagkakamali. Naibibigay ba natin yung the best para kay Lord? Nakakapag-serve ba tayo ng the best para kay Lord? Ayaw ng Lord na maging lukewarm tayo. Minsan mainit, minsan malamig.
kahalagahan ng pagbibigay ng oras para sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay makapangyarihan. Tumatapos ito sa aming puso, sa aming isipan. Salamat po, Panginoon, sa conviction. Patawarin po kami, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita ang magdadala sa amin sa kaparaanan kung paano po kami makasusunod sa iyo. Kaya bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire. Pagkauho sa iyong salita, bigyan namin ng importansya sa iyong salita. Opo. Ito po ang ninanais namin. Naniniwala po kami, sumasampalataya kami, Panginoon. Totally. Na ikaw lang pwedeng mag-ayos sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Dahil ang mga salita ang siyang nagpapalasa ng kapatibay para makita namin ang kahalagahan ng pananampalataya na pinagkaroon mo sa amin. Salamat po. Salamat po. Tinatanggap ka po namin na sariling Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Nagdagalit ko sa aming puso. At kami mga kapatanan ng palayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Huwag kami matakot. Huwag kami mabahala. Huwag kami mataranta. Dahil sa buhay na ito, marami kami naharapin na pagsubok. Maraming mga bagay kami naharapin. Kailangan namin ng kapangyarihan na galing po sa iyo. At salamat, Panginoon, pinakita mo po na sa pamamagitan na ng submission ng aming buhay, paglapit ko namin sa iyo, na tanging ito lamang paraan para kami magtagumpay sa lahat na gagawin ng aming kalaban na walang iba kundi sa taas. Para igupo, ibagsak kami, pero hindi siya magtatagumpay. Dahil kami ay inyong pag-aari, dahil kayo ang tunay na nagmamayari sa aming buhay. Kaya hayaan po, Panginoon, na gamitin namin itong buhay na ito para makapagwin ng tao po sa inyo, makapagkonsolidate kami ng tao para sa inyo. Magturo kami sa mga tao. Huwag namin sayangin, Panginoon, yung pagkakaroon na binigay mo sa amin. Maraming salamat po. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring may kamag-anak ka o kung sino ang mahal mo sa buhay na may karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede mo itulong sa akin, Panginoon. Sige, sabihin mo sa kanya, o ikaw mismo, meron ng physical karamdaman. Sabihin mo sa akin, Panginoon, ng mga ganyan. Hilingin mo sa akin. Hilingin mo. Opo, Panginoon. Yung aming mga mahal sa buhay, aming mga karamdaman. Opo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng kagaling po sa iyo. Yung aming relationship po sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming anak, sa aming kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, hayaan po, Panginoon, na tunay, bigay namin ang aming sarili sa iyo totally para kami magiging daan gagamitin po para magkaroon talaga ng totoong reconciliation. Lord, papasok na po ang pasukan. Maraming mga magulang na nangailangan po ng provision. Ikaw ang aming great provider. Ngayon palang, Panginoon, ikaw magpo-provide ng pangangailangan ng bawat isa sa mga papasok sa eskwela. Mga magulang na talagang nag-iipon para sa kinabukasan ng bawat isa mga kabataan. Mga kabataan na talagang mag-aaral na mabuti dahil ito'y magiging daan para sa kabubuti kaayos din ng buhay bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat sa provision ng pagkakaroon po. At tulungan po kami, Panginoon, na makalaya kami sa lahat ng gawa ng kalaban na huwag kami maging alipin niya. Lalo na yung mga sinasabi ng mundo na kaparaanan para maging masaya. Dahil ang totoong kasiyahan, Panginoon, ng kagalakan ay ang sumunod sa iyong kalooban. Opo, Panginoon. Tulungan po po, Panginoon, na hindi kami maging kasama sa takbo ng mundo ito.
Bagkus kung ano yung sinasabi po Lord, na hindi man sila sumunod, basta kami susunod kami kahit na anong mangyari. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ng pagsunod sa iyo, ito ang totoong kagalakan, ito ang totoong kasiyahan, ito ang totoong pagpapala na galing po sa iyo. Lord, sa buong isang linggo, ano po namin sa iyo ang lahat ng aming mga gagawin. Hayaan po, Panginoon, maluwalhati namin ang iyong pangalan, saan po kami dapat pupunta sa trabaho, o kung sa eskwela man, o kung saan man dapat kami pupunta, maparangalan namin ang dakilang pangalan. Maging instrumento niyo po kami, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng mga tao na kailangan ng kagalingan. Pagpalain niyo po ang aming kapatid at diriwag ng kanyang kaarawan at ng kanyang anniversary. Kasi naniwala po kami, Panginoon, na hindi matututungan ang aming buhay o ang anniversary pagkasama ng mag-asawa kung di ikaw ang nasa sentro ng buhay ng bawat isa. Kaya patuloy, Panginoon, tulungan ang bawat isa po sa amin na ikaw ang maging sentro ng buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas namin, lalo na po Lord, nakakatakot yung mga napapanood namin na parang may kera o may ano pa man. Pero kami, Panginoon, nagtitiwala na ang bansang Pilipinas ay patuloy mong iingatan, patuloy mong pagpapalain. Dahil pinagmamalaki namin na kami isang Christian country. Hayaan niyo po, Panginoon, na hindi lang maging bansa ng totoo sa pangalan lang, maging totoo to na ang aming bansa ay maging bansa ng aming Panginoong sa Kristo. Kasi naniwala po kami, sinabi po sa iyong salita, kapag ang bansa, ang mga leaders ay nag-serve para po sa inyo, iniisip nila para po sa inyo, pagpapalain po ang bansang Pilipinas. Kaya may palang Panginoon, naangkin namin ito. Kaya na rin, muli Panginoon, ang aming kapulisan, mga sundalo, magawa nila ka ng tungkulin para po sa peace and order ng aming bansa. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga leaders, spiritual man ito, o dito man sa nanunungkulan sa aming gobyerno. Muli, Panginoon, sa araw na ito, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay nito. Kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng kamay po natin.